ratio analysis is the topic for today. So, i-lesson kasi ito'y, once again, these are computation na naman, daming computation. So, let's go to the topics. These are the topics to be covered for today. So, ratio analysis, liquidity and efficiency, the working capital, the financial ratio, and liquidity. So, ito mga topic natin for today. So, lahat ito ay under the main topic na ratio analysis. So, maraming klaseng ratio kasi, no? Itong binigay ko dito, these are the ratio madalas natin gagamitin sa ating mga business, sa finance, and the profitability. So, itong anim, ito madalas nating kinukuha na ratio or percentage na we are using beneficial sa ating mga business. Okay, so the time is up for sending your 1/4. So no more sending. So deadline is 3/24. Ayan. Then given the topics to be covered, we also have the learning outcomes. Mga target natin for the lessons. At kayo nang bahala sa ating mga learning outcomes. I will take responsible for the learning outcomes. Okay, so ito yung mga madalas nating kinukuhanan ng ratio. By the way, ang ating lesson last synchronous was about horizontal. Then last week sa ating asynchronous was we talk about the common size statement. That was the topic of the quiz earlier. And today naman itong ratio. So yun pagkakasunod-sunod ng ating mga topic. Sa mga ratio natin, maraming klase ng ratios. Ito yung mga common na ginagamit natin. We check the solvency, we check the market prospect, we check the profitability, we check the liquidity and efficiency ng ating mga business. So ito yung mga ratio natin madalas na kinukuha sa business. And maraming klase ng liquidity. So parang ang nangyari dito na bawat isa dyan ay meron pa tayong mga sub-ratio, subtopic. Example, may subtopic under liquidity, may subtopic under profitability and solvency. So maraming sub-ratio under these 4 boxes. So under the liquidity and efficiency ratio, maraming klase ng ratio. For example, under liquidity and efficiency ratio, itong lahat yan, those are ratio showing the liquidity and efficiency of your business. Current ratio, asset test ratio, accounts receivable turnover, days purchase and accounts payable, days sales and inventory, days sales and collected inventory turnover, and total asset turnover. So you have here a ratio under the heading na liquidity and efficiency ratio. So you can imagine gaano karami yung ating mga ratio na pag-aaralan, no, sa financial management. And I'm moving my slide. And firstly, you should know first the concept of working capital. So, very simple. Working capital, ito yung pera na pwede mong gamitin sa daily operation ng iyong business. So, parang personally, no, merong hawak na 500 pesos ngayong araw na to. 500 pesos. Lahat ba yan na pwede mong gamitin? Pag wala kang utang, lahat yan pwede mong gamitin.
So that is your working capital. Pero pag meron kang 500, tapos may utang kang 400 pesos, ibig sabihin dyan, hindi lahat ay pwede mong gamitin. Kasi may utang kang 400. So, pwede mong gamitin sa pera mong hawak-hawak na is only 100. That is what we call working capital. Now, sa business, ganun din, no? Yung iyong current asset can be converted into cash para magamit mo as your working capital. Pero, pag meron kang utang na current liability, ibabawas muna natin yung current liability to get your working capital. Current assets mo, 10 million. Ang current liability mo, 7 million. So, ang working capital mo ay 3 million lang. Yan lang ang pwede mong gamitin. Kaya tinawag natin siyang working capital. So, in business, more working capital, mas marami kang working capital, mas maganda yan para sa'yo kasi mas liquid ka pag mayroon kang working capital. Your liquidity position is better. The ability to meet current obligation or meron kang pambayad sa mga obligations, financial obligations, taxes, debt, liability. Pero pag kunti lang yung working capital, yan ang opposite. Hindi ka masyadong liquid pag kunti lang yung working capital. So, the point is you should reduce your liability para lumaki ang iyong working capital. So, pag maraming kang utang, hirap gumalaw. Kasi wala kang maraming working capital. May kausap pa ba ako dito? Para sa kanang kamay, kung may kausap pa, parang wala na. Wala na nga. Sayang naman yung boses ko. That is CA minus CL. Current asset minus current liability. O yung idea ng ating working capital. But firstly, you should know ano ba yung mga current asset. O di ba current asset, ito yung cash, account receivable, supplies, inventory. Yung mga land, building, hindi na kasama sa current asset. Kasi by this point in time, alam ko you are now familiar with the balance sheet statement. Alam niyo na yung breakdown ng mga asset. Kaya pinakauna palagi yung cash, receivable, inventory. Yun ang palagi yung current asset natin. Ito naman, yan, mga accounts payable, notes payable. Yun ang current asset. So just get the difference of the two, then you will get your working capital. And by the way, ito kasi coverage ng ating midterm exam, no? More on computation next week for the midterm. Alright? So, by the way nga pala, meron ba ditong hindi pa malinaw yung aking parallel activity? Baka meron dito hindi pa masyadong clear yung parallel activity. And by the way, sa mga sasama rin sa aking sa ating eduk tour, siyempre meron din activity para sa kanila. Okay. So after the working capital, the first type of ratio under liquidity is the current ratio. So ito siya, di ba? So we're going to solve the current ratio. Okay, so current ratio is you simply divide your current asset versus your current liability. So example, you have current asset 300,000. Pero meron ka ring utang. Your utang is 120,000. So just divide the two. That is 300 divided by 120. So the answer is 2.5. And since we are talking about ratio, that should be 2.5:1. So ano ibig sabihin yan? Anong impact sa atin? Of course, you know how to solve. Madaling mag-solve but how do you interpret? Paano natin gagamitin sa business ninyo itong current ratio? So based on the definition downstairs, this ratio measures the short-term debt-paying ability of your company. A higher current ratio suggests a strong liquidity
position. So, ibig sabihin neto, 2.5:1. Ibig sabihin yan, meron kang 2.5 na current asset na pambayad sa bawat pisong utang. Ang utang mo 1 peso. Ang pwede mo ibayad dyan is 2.5 pesos. So, is it a good scenario, situation for the company? Medyo okay kasi nga, di ba? Ang utang mo piso. Ang pwede mo pambayad 2.5. So, maganda. Kasi mas marami kang pambayad kesa piso na utang. Ibig sabihin yan, you have a good capacity to pay short-term liability. Your ability to pay short-term debt is good. Kasi 2.5 ang pambayad mo. Pag binaliktad natin yan, imagine mo to, pag binaliktad natin yan, pag yung naging 1:2.5, ibig sabihin yan, pag binaliktad, no? May utang kang 2.5 pesos, ang pambayad mo piso lang. Yan ang pangit na senaryo. Ibig sabihin nun, wala kang debt paying ability. So it is fortunate for us that the ratio is 2.5:1. So habang tumataas ang ratio mo, pag naging 3:1, naging 3:5, naging 4:1, mas maganda, mas lalong gumaganda. Kasi a higher current ratio suggests a strong liquidity. Mas liquid ka pag ganun, mas marami kang perang pambayad pag pataas ang yung ratio. 2.5:1, 3:1, 3.5:1, so that is a better situation for the company. Kasi magandang kanyang liquidity. Huwag lang mabaliktad, ha? Huwag lang mabaliktad siya. Sa anong meron kang 1:1, pag ang ratio na ko may 1:1, so parang quits lang kayo. 1:1. Piso utang mo, ang pabayad, piso din. Quits. So dapat mas mataas sa 1. So that is how we, in your company, in your business, if you want to know your capacity to pay, your short-term liability, sa current ratio ang inyong gagamitin. Next naman, yung acid test ratio. Ito yung mas matindi kaysa current ratio. Ito kasi mas liquid ka dito, no? Pag nakuha mo dito. So, itong acid test ratio, guys, compared to current ratio, ito yung mas matindi, kumbaga mas lethal itong acid test ratio. Pag ginamit nating tools in business, kasi dito ay ang pinapakita nitong acid test ratio, mas liquid ka. Yung makuhang result dito, mas liquid ka. Kasi ang gagamitin natin ditong formula, 3 acid lang. Yung, di ba sa current ratio, lahat ng current asset ginagamit yun eh. Pero sa acid test ratio, 3 lang. Cash, short-term investment, mga investment na pang 1 taon lang, current receivable, mga pautang natin pang 1 taon lang. So, if we add this 3, that is 33,000. Then you divide once again that with over your CL or current liability. Utang na payable sa loob isang taon. 11,000 for example. Then that is 3:1. 33 divided by 11, that is 3:1. So, ibig sabihin nito, pag may piso kang utang, ang pambayad mong available ay 3. So, mas lethal kasi mas malaki ang acid test ratio compared doon sa kaninang current ratio. Di ba 2.5 lang siya? Ito ay 3:1. So, mas magandang liquidity dito kasi 3 pesos sa bawat isang utang ang pwede mo ipambayad. So, this ratio like the current ratio, exclude current asset. So, 3 lang talagang kasama dito. Hindi siya nasama inventory, hindi siya nasama yung prepaid expense. Pero pag current asset yung ating kinocompute, ang formula, cash, short-term investment, current receivable, inventories, plus prepaid expenses, no? Yung 5 yan ang current asset. Pero pag quick asset ang ating pinag-usapan, itong 3 lang. So, 3 pesos is to 1. Pag sinabi natin ratio, 3 is to 1. Sa bawat pisong utang, 3 pesos ang iyong pambayad doon sa
iyong pinagkautangan. Okay, so I'm moving this one. Dito lang tayo sa account receivable turnover. So define ko lang yung dalawang term dito. Account receivable, pautang. Alright. Turnover, ito yung paglipat. So pagpalit. So pag pinagsama natin yung dalawang to, yung pag-kolekta mo ng isang receivable. Ilang beses siya nakakolekta ng receivable sa loob ng isang taon. That is the meaning of accounts receivable turnover. Masipag ka bang mangolekta? Ayan, ilang beses, isang taon. So the formula for the AR turnover is net sales. Example, 500,000. Divided by average accounts receivable. Example, average account receivable is 45,000. Okay? Yung net sales given. Pero yung account receivable, kino-compute natin yan. So, how do we get the average accounts receivable na 45,000? So, example, dito sa kulay puti. Ang beginning account receivable mo nung January, 50,000. Tapos, ang ending account receivable mo nung December, 40. So, 50 plus 40, that is 90. Divided by 2. Alright? So, ang average account receivable mo for 1 year is 45,000 pesos net. Okay? So, this is how we get the average accounts receivable. Then, if you have already the numerator and denominator, you just simply divide 500,000 divided by 45,000. Pag sinabing net sales, alam na net sales, yun ang benta. I-divide mo sa mga pautang mo, 45. Then, 11 times ang ating nakuha. Pag sinabi natin turnover, guys, ilang beses ka nakukolekta ng receivable, ilang beses nakukolekta ng receivable sa loob ng isang taon. And our answer is 11 times. Alright? So, sir, okay ba yan? Okay, kasi nga, halos every month ay nakakolekta ka ng iyong receivable. Bawat month, meron kang nakukolekta. Sa pangit yan, pag nakuha nating sagot ay 5 times, mapangit yun. Hindi masyadong mangungulekta. So, this ratio, the 11 times, measures how many times a company converts its receivable or collect its receivable into cash each year. So, 11 times. Healthy? Healthy. Lalo pag yan ay naging 12 times or 13 times na pautang nyo. So, healthy. So, at least every month, dapat ka makakolekta. Kasi every month, may mga expenses kang every month binabayaran. So, that meron kang cash inflow or collections. Right, so that is accounts receivable. Very simple ang formula, no? Yung benta, divide mo ng average account receivable. So that is 45,000, 11 times isang taon. Okay, so let's leave this accounts receivable turnover. Lipat tayo ng slide. Okay, days sales uncollected. Ito naman, pinapakita naman dito kung ilang araw nagtatagal, no? Yung mga receivable. Kasi pag masyadong matagal ang iyong receivable, ibig sabihin hindi ka nangongolekta. At pag lalong tumagal yan, darating yung time na hindi ka na makakolekta habang mapatagal ang receivable. Yung risk na hindi sa makolekta ay lumalaki sa ilang araw, no? So, this one is a day sales uncollected. The formula to be used is account receivable net, that is 40,000. Then divided by net sales of 500,000. So, itong 500,000,
ito'y galing sa kaninang series natin sa previous slide. Itong 40,000 din, yan din ay galing kanina sa ating previous slide, di ba? 40,000, ayan 40,000 do. Ending. Ito yung 500,000. Okay? Doon natin kinuha yung mga data natin. Account receivable ending net, that is 40,000 divided by 500,000 pesos. So 40 divided by 500, that is 0.08. Dinimultiply siya ng 365. 365. So bakit 365? Ay just showing here kung ilang taon, kung ilang araw meron sa loob ng isang taon. Di ba 365 sa loob ng isang taon? Kaya 0.08 divided by 365, that is 29 days. So what is meant by 29 days? Yan yung tinatagal ng iyong mga pautang. Okay ba yan? Medyo okay kasi nga wala pang 30 days di ba? Okay lang, wala pang 30 days naman. Pero pag yan ay naging 45, 55 ang sagot natin. 55 days. You can imagine, 55 days ka bago ka makakolekta, which is masyadong matagal. And dito naman, that is only 29 days. So, better for the company kasi nga every month, every 29 days, mangongolekta ka. Yan ibig sabihin ng days sales uncollected. So for us, what is the significance of this formula? It provides insight into how frequently a company collects its accounts receivable. Gaano kadalas mangolekta? Dito 29 days. So ano ibig sabihin yan? Parang every month, di ba 29, almost 30 days, di ba? Parang every month or every 30 days, kolekta ka. Which better for the company. So sabi ko kanina, pag masyadong matagal yan, imagine mo 60 days, no? Ibig sabihin, 60 days bago ka makakolekta. So that is not good for the company. So the shorter, guys, the shorter the days uncollected, the better for the company. Mas maikli, 25 days, 20 days. So that is better for the company. Mas maikli. And we cannot avoid mga uncollectible kasi nga sa business, inuutang naman talaga sila. They're using credit cards. So meron kang pautang talaga. But that is the idea of day sales uncollected. Okay, and let's go to the next one. Next formula. Ito naman is the inventory turnover. No? So inventory is yung mga stocks ng company. Ito yung mga goods or items intended for sale ng company. Inventory. Sa inventory, iba-iba yan. No? Depende sa iyong negosyo. Pag ikaw ay you're selling laptop, ang mga laptop mo yung inventory mo, you're selling desktop computers, so yun ang yung inventory. If you're selling gadgets, yun ang yung inventory. Pag nagbebenta ka ng fishball, di fishball lang yung inventory, mga stock mo. Grocery, 7-Eleven, lahat na nasa loob ng 7-Eleven, yun ang inventory. Or stocks, so depende sa binibenta mo. No? Pag sa fast food, pwede mga burger, fries, and fried chicken. Pag bake shop, yung mga tinapay. Pag ikaw ay Toyota Alabang, Toyota Quezon Avenue, i-inventory mga kotse sa loob na binibenta mo. So yun ang mga inventory tinatawag natin. Mercury drug, daming gamot sa loob. So those are the inventory. And inventory are asset. Those are current asset ng company. Okay, then ito naman is the inventory turnover.
So, ganun ulit siya. Pag sinabing turnover, ilang beses na didispatch, na didispose, na bibenta yung isang inventory. Kasi may mga inventory na patagal maibenta. So, ibig sabihin nun, matagal ang kanilang turnover. May mga inventory mabilis naman maibenta. So, ibig sabihin nun, fast yung kanilang turnover. Alright? Then we should measure paano mini-measure yung pag-turnover ng isang kwan. So, the higher the turnover for the company, the better for the company. Kasi mas mataas ang turnover, sabihin niyan, mas madalas may benta ang isang product or isang inventory. Alright, so let's get a formula. Inventory turnover is equal to cost of goods sold. Ito yung mga product na naibenta mo na at cost. Example, that is 300,000 pesos. And you divide that by the average inventory again. So, how do we get the average inventory? Sa ganun din, kaya lang dito, no? Average inventory can be computed by beginning inventory. Nung January, January beginning. Inventory mo ng January is 20,000 pesos. Then inventory mo ng December or ending inventory is 30,000 pesos. So you just simply add the two. Then you have 50,000 again divided by 2. Palaging divided by 2 kasi dalawa lang sila. Then your average is 25,000 pesos. That is the average inventory. So yan ang ilalagay mo doon sa ilalim or sa denominator. So average inventory is 25,000. So ibig sabihin yan, on the average, meron kang inventory na natitira na 25,000 worth. Divide natin, ayan o. Cost of goods sold, 300,000. Divided by the average inventory, 25,000. So, ang sagot natin pag sinabing turnover, 12 times, Baka magkamali, baka may lagay nyo 12 pesos. Baka may lagay nyo 12% o mali na. 12 times. Kasi turnover pinag-usapan natin dito. The same thing na pag sinabi nating ratio ang hinahanap, ang sagot, 2:1. Kasi pag sumagot kang 2, pwedeng 2 pesos yan, mali na. No? So, liwanagin natin. Pag ratio, 2:1. Pag turnover, 2 times. Huwag kalimutan kasi pag walang nakalagay, i-assume kong ano yan, 2 pesos yan. No? Hindi yan 2 times. Or sa ating sample dito, ayan. Dapat 12 times kasi turnover eh. So pag 12 ang nakalagay, or isipin ko 12 pesos yan, so mali na. Isipin ko ano yan, 12%. Eh di ba sa exam natin, choices ganun, pareho sa yung apat na choices 12. Nagkakaiba lang sa percent times ratio. So alin doon? Ang tinatanong turnover, edi 12 times ang tamang sagot. Alright, so what does it mean by the 12 times? This ratio measures the number of times merchandise is sold. Ilang beses na ibenta yung isang merchandise or isang inventory. 12. Tapos napapalitan na naman, di ba? Pag nagbenta ka, may kapalit, nagre-replenish ka. Turnover. So number of times merchandise is sold and replaced during the year, 12 times. So, ano ibig sabihin yan? Almost every month. Every month ang merchandise mo nabibenta. Tapos napapalitan or na-replenish. So good sign kasi it is moving, di ba? Kasi pag nakuha mo dito, ay example, 3 times. Nakanda ang baba, no? 3 times ang taon, sabihin, hindi masyadong gumagalaw yung inventory. So pag hindi masyadong gumagalaw yung inventory, anong gagawin mo? Sige nga.
Yung isang inventory 12 times. Yung isang inventory 3 times. O, question. Application. Sa inventory, ang iyong i-retain. Sa inventory, ang iyong papalitan. Yung 3 times or yung 12 times. Tahimik na naman sila. Anong sagot dyan? Dalawang inventory nag-compute tayo ng turnover. Yung isa ay 12 times. Yung isang inventory naman ay 3 times lang. Isang taon sa isang taon. So ang tanong dito, saan sa dalawang inventory ang iyong i-retain? At saan naman dun ang iyong papalitan na or didispatcha na? 12 times versus 3 times. Yung 3 times po, sir, yung papalitan. Okay, sabi ni... Sino na sumagot to? Lista ko nga. Lista ko, ate ka. Presentation to eh. Okay. Sino to? Si Mark Almeida? Sino yun? Francine ba? Sino ba? Ako po, Almeida po. Okay. Ang papalitan nyo, yan ang gamit ng turnover na lecture. No? Nalalaman natin saan doon ang papalitan. So, 3 times ang ating papalitan. Bakit? Kasi ibig sabihin ng 3 times, sa loob ng isang taon, 3 beses lang siyang maibenta. So, ano ibig sabihin nun? Slow moving. Slow moving inventory na yan. Hindi masyadong nabibenta, kaya hindi siya nauubos agad. Samantala yung isa, 12 times ang ating inventory turnover. Napakabilis niyang maibenta, isang buwan nauubos siya, tapos napapalitan natin. So, fast moving inventory. So, hindi natin sa papalitan kasi maganda yung kanyang turnover. So, yun ang application ng inventory turnover sa inyong mga negosyo. Pag meron ka inventory you are selling gadget, you are selling your company or business selling gadget, laptop, computers, o yun ang kanyang yung kanyang mga application. Okay, so I will be moving my slide. O ganun din, partner naman yun, O kanina nag-compute ang account receivable turnover. Compute din natin yung days sales uncollected. Dito ganun din. We computed the inventory turnover. Then, i-compute din natin ang kanyang days sales and inventory. So, formula ng days sales and inventory. So, ano ibig sabihin yan? Ilang araw ang tinatagal. Yan. Bago may benta ang isang inventory. So formula, days sales in an inventory is equal to your ending inventory. So, yung numerator guys, palaging yan yung ending inventory. Di ba may dalawang klase inventory, beginning tapos ending. So pag nag-compute tayo, ang ating numerator ay palaging yung ending. Huwag yung beginning ending. That is 30,000. So dito sa ating numerator, that is 30,000. Okay? Then again, divided by cost of goods sold na given din sa ating previous slide. So that is 30,000 divided by 300,000 pesos. So that is 0.10. Then we multiply 0.10 again by 365. 365 is the total number of days in 1 year. Of course, that is 36. Kahit di mo na-compute, that is 36.5. Round off. 36 days na. So ano ibig sabihin ng 36 days? Yung ating mga inventory, nagtatagal siya sa ating stock room.
ng 36 days. It will take 36 days before the inventory can be sold. So may mga inventorying matagal maibenta. May mga inventorying mabilis maibenta. Yun yung mga inventorying liquid. Pag sabing liquid na inventory, mga inventory or paninda or products na napakabilis maibenta, free flowing siya. Fast moving, example, gadget. Diba sa platform, ang daming mga gadget na ang sarap bilhin, May mga product na mabilis. May mga product na hindi masyadong kilala, so hindi sa masyadong fast moving. So if a product is demanded by customers, this formula estimates how long it takes to sell the inventory. 36 days. So, lampas sa isang buwan, bago may benta ang isang klase ng inventory. Yung isa ay 36 days. Yung isa ay 13. Saan doon maganda? 36 days. Yung isa ay 13 days. Siyempre yung 13 days. Kasi mas fast moving yan diba? 13 days. Kaysa isang 36. So that is the application of day sales in inventory. The shorter the day, the better for the company. Okay, ito naman ay ano naman to baliktad ba? Baka mali to Ito ay payable payable. Baka sabihin niyo magkaparehas. Yung kaninang una ay accounts receivable turnover. Ito ay payable accounts payable. So baliktad to Accounts receivable, pautang. Accounts payable, utang. So magkaiba sila. So ganun din yung ating formula na ginagamit. Accounts payable is equal to net purchase naman ang ating gagamitin. Net purchase. So ano ba yung net purchase? Ito yung mga total amount of goods na binili mo sa supplier. Kaya nga purchase Example, pumunta ka sa supplier mo, tapos sabi ng supplier mo, nagkakautang ka sa supplier mo Tapos isang buong taon, example, buong 2026, ang total product na binili mo sa supplier mo is 150,000 pesos. That is the net purchase. 150,000 pesos. Total lahat, January to December, Ang total binili mo sa supplier mo ay 150,000 pesos. So that is your net purchase. Then divided by, again, the average accounts payable. Accounts payable, utang mo, So example, yung average accounts payable or average AP is 7,500. And how do we get the average? So ganun din, pag sinabing average, beginning plus ending payables divided by 2. The average is 7,500. Okay? So divide the net purchase na 150,000. Divide mo siya ng 7,500. Okay, so 20 times. Ang barat 20 times. Ang nakuha mong sagot is 20 times. Okay? So ano ibig sabihin ng 20 times? Sa isang taon, guys, yung utang mo ay 20 times mong binayaran. 20 times. Ang ganda Ang sipag
Parang halos twice a month, yes. Halos twice a month. Ikaw ay nagbabayad. So good payer ka. Ibig sabihin, pag yan ang result ng iyong computation, good payer ka, no? Madalas ka magbayad, wala kang mga utang na tinatakbuhan. 20 times. Okay, so this ratio measures how many times a company pays its short-term liability to suppliers each year. So 20, tuwang-tuwa supplier mo dyan kasi halos twice a month. So ang pangit dyan, pag nakuha mong computation ay let's say 5 times. So ibig sabihin nun, isang taon, 5 times ka lang nagbabayad ng iyong pautang, which is not good, di ba? 5 times? Wala pang parang every 2 months ang bayad mo. So, that is better, na 20 times. Magkano ang receivable turnover mo para mas madalas sa pang magbayad ng utang kaysa mangolekta ng pautang. O tama naman, di ba? Bayaran maaga mga pautang. Yung mga receivable mo, minsan talaga may hindi talaga masipag magbayad din mga pautang mo, mga customers mo. Important, bayad ka na, di ba? So that is the idea pag sinabi natin accounts payable turnover. And if you want to compute kung ilang araw binibilang mo bago mo bayaran ang mga pautang mo. That is the number of days sales in accounts payable. So binabaliktad natin yung binabaliktad ang formula, no? Pag ilang araw gusto mong malaman ilang araw bago ka magbayad, i-divide mo yung 8,000 divided by net purchase. O complete nyo, 8,000 divided by 150,000. 8 divided by 150. 0.05 times 365. Nakuha natin 19 days. No? Every 19 days, guys, binabayaran mo yung iyong mga liability or pagkakautang. That is the number of days sales in purchases. Right? This ratio is a useful measure in evaluating how long the business takes to buy its credit. How long? Ilang araw bago mo bayaran ang iyong mga pagkakautang sa mga suppliers mo. So this one is useful sa ating mga negosyo, di ba? Kung ikaw ay pag ito ay whether you are selling products or whether you are manufacturing products. So, doon mo nagagamit yung mga itong mga formula na to, ratio analysis, acid test, accounts receivable turnover, the number of sales, inventory turnover, the accounts payable turnover, no? So ito yung mga ratio na ginagamit natin sa liquidity and efficiency muna, no? Ito na kumpita natin, di ba? Current ratio, acid test, accounts turnover, days sales and uncollected, inventory turnover, days sales and inventory, days purchase and accounts payable. So nakumpita natin lahat yan. Total asset turnover, wala pa. So itong mga ratio na yan na discuss natin today, guys, those are the ratio under the heading
liquidity, and efficiency. Paano natin malaman kung liquid ka or hindi? Kung gaano ka masipag mangolekta. That is the number of sales in accounts receivable. And the liquidity and efficiency are under lang dito. Yan. Dito lang siya, di ba? So marami pa tayong mga pag-aralang mga ratio, solvency ratio, profitability, tapos market prospect. So for the next succeeding days, now we're going to discuss sa mga natitira pa natin mga ratio analysis. All right. So I don't have slide anymore. So it's been Dr. Cortez. We're going to end the session.